Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay narito para magbahagi ng isang napakahalagang paalala tungkol sa kalusugan, lalo na para sa mga taong araw-araw umiinom ng vitamins at supplements. Alam natin na mahalaga ang mga bitamina para sa maayos na kalusugan. Pero may kasabihan tayo na dapat tandaan ng lahat ng sobra ay masama. At ngayong araw, pag-usapan natin kung paano ang sobrang pag-inom ng bitamina ay maaring tahimik na sumisira sa ating atay. Kahit pa akala natin ay ginagawa natin ito para sa ikabubuti ng ating katawan. Ang atay o liver ang isa sa pinakamahalagang organ ng ating katawan. Ito ang naglilinis ng dugo, nagpoproseso ng pagkain, nagbabalanse ng hormones, at sumasala ng gamot, alak at supplements. Ibig sabihin, lahat ng iniinom natin ay dumadaan sa atay. Kapag normal lang ang dosis, kaya itong iproseso ng atay. Pero kapag araw-araw at mataas ang dosage, hindi na ito kayang salayin at dito nagsisimula ang tinatawag na hepatotoxicity o pagkalason at pagkasira ng atay. Kilalanin natin si Mark, 45 years old. Isa siyang masipag na ama at empleyado. Gusto niyang manatiling malusog at aktibo habang tumatanda. Araw-araw, umiinom siya ng multivitamins, vitamin A para raw sa balat at mata, vitamin D para sa buto, vitamin E bilang antioxidant, iron para hindi raw mapagod, at minsan mataas na dose ng niacin para sa cholesterol. Ang iniisip niya, natural naman ito, vitamins lang, hindi gamot. Sa una, pakiramdam niya ay okay siya, pero paglipas ng ilang taon, may napansin siyang kakaiba sa kanyang katawan. Una, madali na siyang mapagod kahit sapat ang tulog. Sumunod, nawalan siya ng gana kumain. Napansin ng asawa niya na naninilaw ang kanyang mata. Akala niya ay stress lang. Pero kalaunan, sumakit ang kanang itaas ng tiyan, madalas siyang nahihilo at nasusuka. Ang kanyang ihi ay mas maitim kaysa dati. Doon na siya natakot at nagpatingin sa doktor. Matapos ang blood tests at imaging tests, isang malinaw na sagot ang ibinigay ng doktor. May pinsala na ang kanyang atay. Mataas ang liver enzymes. At ang posibleng dahilan, pangmatagalang pag-inom ng high-dose vitamin supplements, hindi alak, hindi fast food, kundi sobrang bitamina. Malalim na paliwanag ng bawat bitamina. Ang vitamin A, retinol. Ang vitamin A ay fat-soluble. Ibig sabihin inimbak ito sa taba at sa atay. Sa loob ng atay, may mga cells na tinatawag na hepatic stellate cells. Sila ang nag-iimbak ng vitamin A. Kapag sobra-sobra ang vitamin A, napupuno ang mga cells na ito, nagiging overactive, at nagsisimulang gumawa ng peklat o fibrous tissue. Ito ang simula ng chronic inflammation, fibrosis, at kalaunan, cirrhosis 2, vitamin B3. Ang niacin ay dinadaan sa enzymes ng atay para ma-breakdown. Kapag mataas ang dose, lalo na 2-3 gramo pataas bawat araw, napapagod ang liver enzymes. Nasasaktan ng hepatocytes, nagkakaroon ng metabolic overload, mas delikado ang sustained release niacin dahil mas matagal itong nakababad sa atay. Resulta, mataas na liver enzymes jaundice. At sa bihirang kaso, acute liver failure. Iron, bakal. Ang katawan ng tao ay walang paraan para ilabas ang sobrang iron. Kapag sobra, naipon ito sa atay. Ang iron ay gumagawa ng free radicals na sumisira sa DNA, cell membranes, energy systems ng liver cells. Ito ang tinatawag na oxidative stress. Kapag tumagal, hemochromatosis, permanenteng liver damage, mataas na risk ng liver cancer. 4. Vitamin D. Ang sobrang vitamin D ay nagdudulot ng hypercalcemia o sobrang calcium sa dugo. Ang mataas na calcium ay naipon sa blood vessels, nagdudulot ng calcification, at nagbibigay ng matinding stress sa atay. Bagamat mas kilala ang epekto nito sa kidneys, ang atay ang unang nag-a-adjust at napapagod. 5. Vitamin E. Sa sobrang dami ang vitamin E, nakikialam sa vitamin K. Pinapahina ang clotting factors ng atay. Sa halip na antioxidant, nagiging pro-oxidant ito na nagdudulot ng inflammation at hirap sa liver repair. Narito ang mga senyales na maaring may problema na ang atay dahil sa supplements. Palaging pagod, pananakit sa kanang tiyan, paninilaw ng mata at balat, maitim na ihi, pagkawala ng gana, pagkahilo at pagsusuka, pangangati ng balat, madaling pagdurugo o pasa. Kapag nararanasan ng ilan sa mga ito, huwag nang ipagsawalang bahala.
Ang vitamins ay tulong, hindi garantiya. Hindi ito kapalit ng tamang kain at tamang lifestyle. Hindi lahat ng katawan ay pareho ng pangangailangan. Hindi lahat ng natural ay ligtas kapag sobra. Boses sa likod, simulan natin sa kalinawan. Ilista mo lahat ng iniinom mong supplement. Dalhin mo ang listahan sa doktor mo. Magtanong, ano ba talaga ang kailangan ko? Gaano karami? Gaano katagal? Kunin ang karamihan ng sustansya mula sa pagkain. Makukulay na gulay, manok o isda, beans, buong butil, malusog na taba. Magluto ng simple, uminom ng maraming tubig, konting alak lang. Magpa-araw ng 10-20 minuto sa umaga. Uminom ng isang basong tubig. Nakakatulong sa iyong body clock. Nakakatulong sa pakiramdam mo. Nagbibigay ng konting vitamina D. Gumalaw araw-araw, maglakad, magbisikleta ng dahan-dahan, mag-unat ng 20-30 minuto. Mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa pagiging matindi. Magpapasalamat sa iyo ang atay mo at ang enerhiya mo. Ipacheck ulit ang mga resulta ng lab sa loob ng 8-12 linggo. Kung bumuti ang mga numero, ipagpatuloy ang mga pangunahing gawain. Kung hindi, makipag-usap sa doktor mo para ayusin. Makakatulong ang mga supplement. Pero ang matatalinong gawi ang talagang gumagawa ng malaking pagbabago. Matapos malaman ni Mark na ang sobrang pag-asa sa vitamin capsules, ang unti-unting sumira sa kanyang atay, pinili niyang baguhin ang kanyang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Sa gabay ng doktor, dahan-dahan niyang itinigil ang mga high-dose supplements. Pinalitan ito ng natural na bitamina mula sa sariwa at totoong pagkain, mas maraming gulay plus isda, whole grains, mani at kaunting sikat ng araw tuwing umaga. Napansin niya na hindi na siya madaling mapagod, bumalik ang kanyang gana sa pagkain, at unti-unting bumuti ang resulta ng kanyang liver tests. Doon niya naunawaan na ang katawan ay mas marunong gumamit ng bitamina kapag ito ay galing sa pagkain. Dahil may kasamang fiber at natural na limitasyon, kaya mas ligtas para sa atay. Sa halip na umasa sa kapsula, natutunan ni Mark na ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa simpleng, sariwa at balanseng pagkain. Kung ikaw ay umiinom ng maraming supplements araw-araw, ito na ang tamang panahon para magtanong at magpacheck. Mas mabuti ang maagang pag-iingat kaysa huli na ang pagsisisi. Maraming salamat sa panood. I-share mo ito, baka may isang buhay kang may ligtas. Hanggang sa susunod na video. Ingat po tayong lahat. Bago tayo magtapos, nais ko ring ipaalala na kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga natural na pamamaraan, mga simpleng hakbang sa pagkain at pamumuhay, na maaring makatulong upang kahit paano ay maibsan ang inyong nararamdaman, lalo na habang wala pang agarang gamutan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong o mag-iwan ng komento. Layunin ng video na ito na magbigay ng kaalaman at gabay, at hindi upang palitan ang payo ng doktor, ngunit minsan, ang tamang impormasyon ay malaking tulong para makagawa tayo ng mas mabubuting desisyon para sa ating kalusugan.